Isang di ka nais na balita today mga kalapatid na nangyari na naman dito sa Loop dahil isang kalapate na naman natin ang nadali ng sawa. Ito siya. Yan, hindi na siya masyadong papakita lahat. So yan, papakita ko na lang yung half para makita nyo. Ayan siya. So yun nga, nadali na naman yung ibon natin mga kalapatids. Siya si Idol Madla, nakakahanga, may mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. Ayan o, hindi ko na papakita ng buo. Ayan o, hapyaw na lang. Ayan yun, yung red bar pa naman yung nadali mga kalapatids. Isa dun sa mga batch ng mga ibon natin. So dito siya nakain sa likod. So maaaring bumalik na naman yung sawa na dati natin hinahunting. Ang problema, hindi ko alam kung saan ang gagaling na naman yun. Dito sa baba o dito sa taas. Pero may panghuli na tayo ng ahas na yan sakaling bumalik. Naka-ready na ngayon. Check natin yung buong loop natin kung nasaan siya. Kung sibilin nagtatago. So ayun nga ulit yung ibon. Ayun o. Dali na naman mga kalapatids. Yung ring number niya 98 imbrek to mga kalapatids. Ito yung huli nating ilagay, yung may bulutong. Ayan o, base sa texture niya, medyo ano pa mga kalapatids, malambot-lambot pa to. At saka grabe yung ano, pamamasa ng ulo niya. Talagang kakalabas lang nung sawa na dumali nito sa kanya. Madaling araw dinali to. Yung kasagsaga ng ano ko, naghihilik ako nun mga kalapatids. Ayan, tingnan natin kung mga pwesto dito niyan. Kasi baka mamaya nandito lang pala eh. Pero usually kasi ang dinaanan nung nakaraan dito sa taas. Ayan dito. Silipin natin ngayon kasi baka mamaya nandito pa pala. Dito sa kahoy na to mga kalapatids. Ayan o, dito yun eh. Sinuot-suot natin yung butas na yan. May isda nga pala dito. May nahuli si Tatay Madla kanina. Try ko mahuli mamaya. Aring, dito na naman dumaan yun. Ayan o, sa butas na yan. Dito pumasok yun eh. Tate ha. Ewan ko lang ngayon. Sheesh. Pero wala. Sa ngayon wala ako nakikita. Mga dumaan yun, no? Dali na naman tayo na sawa. Lagi na lang tayo dali mga kalapad. Yun yung kinakatakot ko ka. Kasi nga si Grisel, di ba? Lagi siya dun sa baba. Kaya si Grisel, delikado sa ganyan. Prone si Grisel mga kalapatids na madali. So ayun na, doon pa naman si Grisel ngayon, no? Kita niyo si Grisel, nasa pugad. Pasok muna kayo guys. Ako pasok dyan sa loob. Yung mga young bird. Check natin dito kasi baka nandito pala. Dito lagi dumadaan yun eh. Yung isang nakikita nating sawa mga kalapatids. Pero ngayon wala naman ako nakikita. Pero lalagyan natin ng screen mamaya. Tatakpan natin yan. Lagyan natin ng mga ganito. Mga busal-busal. Dito. So yung kasi dahil may tubig na naman dito. Pero check ko din yung kabilang ano natin. Loop. Baka meron din doon mga kalapatids. Wala naman nadali dito. Pasok guys. Guys, pasok. Pasok. Sa kabila. Kabila ka, yan. Isa natin. Ito kinatatakot ko mga kalapatids eh. Si Grisel. Kasi lagi siya dito sa baba. So ikukulong muna natin tong si Grisel mga kalapatids. Kapag gabi, hindi natin siya dyan pwedeng patambayin sa baba. Kasi, tsak, pag nasa baba siya, malaki yung chance na siya ang unang madali ng sawa. Kasi siya yung unang makikita eh. Sakali man dito nang gagaling yun sa labas sa baba Siya yung pinaka prone, una-una madadali.
Pero kung nandito siya, kahit pa paano, safe. Kasi ang butas, limited lang, itong harap lang. May pups pa ng daga, mga kalapatids. Tingnan natin yung ilalim, baka nagtatago dyan. Diba? Mas safe siya kumbaga dito sa taas. So dito natin siya lalagay muna. Paggabi, mahirap na, sayang tong si Grisel mga kalapatids. Baka makain to ng sabay. No, tagal nating binild up na mabuo yung speed niya, tapos dali lang. No. Yun yung tama nga sinasabi ko nakaraan, may chance na naman bumalik. Ayun nga, nangyari nga, bumalik nga. Red bar pa yung nadali. Laging kinakain mga kalapatid yung mga red bar. Laging kulay pula, brown, itim, yun yung mga nakakain dito sa atin. Ngayon balik tayo dito sa breeder section. Mamaya may nadali pala dito, hindi ko alam. Yan, ito na tayo sa breeder section. Dito madali siya makakadali kasi open ano to eh, open loft tayo dito eh, walang screen. Maganda pagkakabukas ng area, so feel free siyang kumain dito. Pero pag nahuli ko siya dito, agad siyang malulumpo dito. Dahil ano to, maluwag, madaling gumalaw. Dahil pa naman natin kalapati dito, tambak ang ibong ko dyan. Oh. Dito sa kabila, check ko naman yung mga cage. Nandito pa yung mga laman na kalapate. Sino yung nandito? Wala na nandito. Isa-isayin natin yung mga cage natin. Kung meron pang mga laman. Ayan, meron pa mga laman mga kalapate. Malikot lang sila. No? Pero kompleto ibon natin. Tingin ko yung nadali na yung nasa baba. Kung di nasa baba, siya yung pinakamalapit na pwesto na pwedeng maabot ng ahas na dumami sa mga ibon natin dito. Ko rin kung may sign sa baba na ano, pinagdaan na nung asawa. Oh, maliit lang yun. Hindi na naman niya nalunok eh. Hindi niya naubos eh. Dito lang yung dumadaan, no? Mahuhuli rin natin yun. Sayang ibon, no? So, try natin, best natin para matempuan yun at madali. Sangaling siya naman, bumalik lang. Siya'y kalapatista.